Ayan na mga boss, lubaw. White wash ba? Tama ba? White wash ng Davis. Kaya dito po yung tiles na nilagay namin. Nag-uniform siya. Tapos meron siya. Ang latita pala. Doon po siyang mag-landscapes o magagamit po niya yun. May lalagay na rin yan. And then, ayan yung kanyang pinaka and then yung area na yan gagawin po namin dirty kitchen yan, which is kung hindi ako nagkakamali yung pong setback nyo dito sa additional na pinadagdag si Ono. 1 week tapos bukas lalagay ng ilaw. Let's go. Wind signal na sa loob naman po yung ginagawa nila, din naman sila affected. So ayun na, ito po yung modern bahay ko. Silipin natin. Maulan. So yung port 20 by 1 meter ang size po niya. Pang drywall dito sa loob. Good morning. Maagang maulan. Ayan mga boss, Lunes tayo ngayon. Ang biyahe natin is San Fernando and then Lubao. Morning, good morning. So tara, let's. Wala pong pasok dahil sa bagyong Nando. Walang pasok. Tingnan natin kung sino po yung pumasok ngayon dito. Meron po kasi nag-i-stay dito. Tingnan natin kung may pumasok. Buksan ang gate. Ay mga boss, meron po nagtatrabaho kahit umuulan. Maulan. Ayun, nag-asinta na po sila. Medyo tumitigil naman po yung ulan. Titingin tayo na mamaya ng raincoat. Kailangan nila ng raincoat dito para po hindi sila lamigin sa ulan. Wall footing na sila, sabay na yung asintada. So iwan na natin sila mga boss. Kailangan din natin magpunta ng ng modern bahay kubo tsaka sa Lubao. Let's go. Ayan mga boss, naglubaw muna tayo. Mamaya na tayo dadaan sa modern bahay kubo pa uwi. Muna po natin sila dito. Lubao. Ayan na mga boss, Lubao project. Okay na po siya. Alas patapos na po yung pintura dito sa may front. And then sa likod din, ganoon din. Ayan na Ang kulay pala nito mga boss, ang kulay na in-apply namin dito, which is yan po yung napusuan din ni owner. Ayan. Ang kulay niyan is kulay? White wash. White wash ba? Tama ba? Silipin natin mamaya yung balde. Ito rin po yung kulay na in-apply namin yung previous project namin sa may Pangasinan, sa may Rosales. Ayan, ang ganda po ng kulay niya. Hindi siya white siya na merong
pagka cream yung dating niya. Ayan, tapos ayan, stucco finish o stucco finish ng Contec po yung ginamit naming stucco. Ito rin yung ginamit ko sa farm dun sa aking project dun. Ayan o, ayan yung po dito. Ayan, whitewash ng Davis Sun and Rain. Ayan, shoutout sa Davis. Ayan po yung white, and then ayan yung whitewash. Elastomeric paint po yan. Maganda yan sa exterior, matibay kahit umaraw at umulan, hindi kukupas. Ayan. Tapos yung tiles pala para dito sa porch tsaka sa garahe, narito na rin po yan. Ayan. So hindi lang pumasok yung mga nagta-tiles gawa ng umuulan. Ayan, 40 by 40. Ito yung nagustuhan nila owner. Ganyan, ito po yung tiles na nilagay namin sa kaya mo na bisero. Wala mo na. Tingnan natin yung tiles. Yan po yung na-apply namin tiles naman sa Rosales, yung sa may garage. So yun po yung nagustuhan nila owner. Binili ko pang tiles na to mga sa Pangasinan pa. Sa Pangasinan pa po namin nakuha to. Ayan o. Ganda niya. Bagay yung kulay niya sa bahay. Meron siyang ito, parang ganyan. Diba? Nag-uniform siya. Tapos meron siyang gray, light gray, dark gray. Tapos meron siyang texture. Hindi siya madalas non-skid. Ayan yata si owner. Hindi pa. Tapos mga boss, yung perimeter fence din, na final na din po namin. So ngayon namin pag-uusapan ni owner yung quotation. Bibigay ko po sa kanilang quotation kung magkano itong bakod. Yung bakod po niya mga boss, siya, medyo may design siya sa harap tsaka sa likod. Yung likod parang harap na rin yung design niya, and then dito sa pinakaharapan, yan, maganda po siya, maganda yung design niya. Tapos dito sa at least mga 2.4 po yung height, or 8 feet from the road. 8 feet yung height ng bakod dito. And tapos meron siya mga lights, mga ilaw. So maganda po yung bakod. And then yung palang requirements ni owner, yung gate dito magiging automated or automation po siya. Meron siyang motor. So yun din po yung isa sa medyo pricey. Ang last na ginawa naming automation na gate or automated gate sa may San Simon, sa may project natin kay Kuya Herman, yung stainless na gate na ginawa namin doon. Yung pa lang pong automation niya, gumastos na po kami ng 60,000. Automation pa lang po yun, yung palang motor niya. Tapos stainless po yung kanyang gate. Yan. Dan, ano yan? Na? Bangos. Hindi tayong ulam. Bangos. Sa magkano po? 150. Lo. O yun yung paro? 250. Ang latida pala. Nakamalumbang siya kung report na 150 po yun eh. Ito yung isa. Sa metong ulam namin. Mayari ng gagawan niyo ko. Oo, malaguya dar. Malaguya. Mansyon yan eh. Monday pa lang ngayon, nakalimutan ko. Every Monday po, simula po nung nag-start kami dito, meron po kaming libreng ulam with the owner, sponsor po ni owner. Simula po nung nag-umpisa kami dito, from January up to now. Ayan, maraming salamat din kay Kuya John sa pagluto ng aming lunch dito sa Lubao every Monday. Ay, baka kainin ng pusa. Ang niluto daw ni isa sinigang. So siguro hindi na natin paluluto to, padadaing na lang natin. Hapunan na lang nila mamaya. Okay, ayun mga boss, nakapag-usap na kami. Tama ko pala si Pogi, si Rain. Wala siyang pasok dahil nga sa bagyong Nando.
Dito naman sa Albao, hindi naman po ganun kalakas naman yung bagyo rito. Ang ano daw, sa Babuyan Island, signal number 5 yata. Ha? Batangas? Ito yung mga ilaw doon. Doon sa loob ng master yan eh. Ang switch dito. Yan, ito po yung mga sobrang stone. So, hindi ko na po pull out to. Bali, binigay ko na sa owner si Kuya Ed. Mahilig daw po siyang mag landscape. So, magagamit po niya yun. Okay na, yung bakod. Mga boss, starting na. Ayan, itong main door mga boss, wala pa siyang lock set for now. Ang balak po kasi namin ni owner dito is smart lock. Ganon din dun sa may garage. And smart lock po yung lalagay dito. So may lalagay na rin yan. And then ayan na yung kanyang pinaka living area. Tapos dining. Ito natin ilaw. Ayan o. Ano siyang cove. Medyo maliwanag na kaya hindi siya masyadong visible. O ayan. Tapos yung center light pala dito, ito na rin po yan. Dala na rin. Sila owner na po yung nag-ano dito. Pumili ng mga center light nila. May ilaw din yan. Itong kanilang floor to ceiling na console. Ayan, floor to ceiling po yan. Tapos meron siyang TV dito na 98 inches yata ang lalagay nila, po nila dyan. So, ayun. Tsaka doon, narito na rin yung ilaw. Hindi lang pumasok si Utol. So, baka bukas na lang ilalagay yun. Ilaw dito. Ayan, dito sa may pinakanok. Tsaka yung backsplash dito na rin po ako ngayon. Nilakad po ako ngayon na sa bilihan. Baka punta ako ng Wilcon Depot. Yung pong range food sa Olonga po, tsaka yung cooktop. Kailangan ko na kong bilhin yun dahil schedule po kasi yung ano doon, yung installation ng countertop. Kain tayo. Man. Tandaing itong bangus, daing malata. Ito yung mga alaga na ng bibi, oh. Ano pa po yan? 15. Diba? Lalaki na. Oh, ayun kayo. Bibili ko sila ng feeds para po mabilis sila lumaki. Ayan. Ayun kayo. Okay. Ayan mga boss, malapit na. Alas ito pong bahay, malapit na pong tapos to. Konti-konti na lang po naman ginagawa rito. Yun na lang tiles dito sa garage, tsaka dun sa porch. And then, ayun na, isusunod na po namin yung bakod. Okay na po sa owner yung quotation, tsaka yung design. So, ito, hanggang dito po yan. Ayun yung pinaka ano na yun, yung pader doon. 3.5 meters po yung setback kasi nito mula sa fence. And then yung area na yun, gagawin po namin dirty kitchen yun, which is meron siyang access dito, and then may access siya papunta ron sa likod. Ayan. So konti lang gumagawa ngayon dito dahil nga po inugot ko yung iba kasi wala na silang masyadong ginagawa rito hanggat hindi pa na bakod na approval or napapa-final. So ngayon final na, so pwede na po tayong magdagdag naman ngayon. Hugutin ko naman yung iba, palilinis na rin to. Alas hanggang dito po yan. Meron pong muhon dyan. 24 meters ang frontage po nito, which is yung kasing lote dito mga boss. Yung cut ng per lot dito is nasa 240 per square. Ito pong lote ni owner is nasa 4 na cut po yan. Bale 240 multiply natin sa 4, so nasa 960 yata yan kung di ako nagkakamali. Itong total floor area ay lot area nitong bahay. So halos 3.5 meters din po yung setback niya dito. And then sa front,
Kung hindi ako nagkakamali, yung pong setback niya dito sa property line simula dito sa bakod niya isa nasa 9 meters. And then sa likod maluwang siya, 15 meters siya sa likod. Yan, laki. Alas yung sinakop ng bahay, isa na around 200 square meter ang sinakop niya, which is times 2. So nasa 400 square meter po yan. Ayan, ang bahay na yan. Ganda ng color combination nung bahay. Napakalinis niya po yung tingnan ngayon. Ayan, ganda. Sulit. Sa ano po ito, i-start po namin to January, February, March, April, May, June, July, August, September. So nasa 8 months na po yan. So ano lang, okay lang yung ano natin, target natin is 8 months. So meron po kasi mga additional na pinadagdag si Ono, kaya medyo nagtagal. And then yung perimeter fence, yan. Yung perimeter fence siguro more or less mga 2 months. Dahil ito pong perimeter fence niya, medyo meron siyang ano, design. Ganda nito pagka natapos na. And then landscaping. Yan, i-layout na po namin yung tiles dito sa garage. Yan, pinabanatan na rin po itong hagdanan. Week, tapos bukas lalagyan itong ilaw. Let's go. Ayan, dito naman po tayo sa San Fernando. Sa modern bahay kubo naman tayo update. Okay. Mga boss, tropical wind signal number 1 po kami dito sa Pampanga. So meron din pong gumawa dito. Dito naman sa loob naman po yung ginagawa nila. Di naman sila apektado ng ulan. Di tulad sa kabila sa Kalulot, which is yung ginagawa nila doon is talaga open pa. So ayun na, ito po yung modern bahay kubo project mga boss. Installation na po ng tiles. Pilipin natin. Maulan. Ito na po yung railing niya dun sa kanyang mezzanine. Ito yung port. And then ito na yung tiles. Ito po yung napili ni owner na tiles. 20 by 1 meter ang size po niya. Tapos PVC ceiling na rin. Same color. Palit sa ceiling. Ang galing din dito. Medyo madilim dahil po masama yung panahon. Ito dining, kitchen. Prepare na para sa pintura. Gypsum board ang ginamit po naming pang drywall dito sa loob. And then sa exterior, amakan, bamboo. So dito meron pa tayong dito mga boss, sliding gate po ito. Balak po kasi palagyan ng din ni owner to ng railing grills para po mayroon silang security purposes. Kailangan mayroon siyang grills para hindi basta-basta makapasok. Tapos ito mga boss, ay tatalis din po ito hanggang dito. Nasaan yung yung kawayan ng tiles to. Ito yung dining. So siguro mga 4-seater or 6-seater kakasya rito. Tapos yung CR yun, common.
Medyo masama yung panahon. Hamdem. Balik mo lang. If ever. Pero kung ano na yung pinala na nabi na so for example, kung follow mo, ito lang yung ako na. Tingnan ko sa physical appearance na sa unit, sir. Warranty po 1 year just in case na magka-problem yung unit natin, sir. Report lang siya dito kasama yung receipt. Yan na, ito po yung mga gusto nila Ate Joy tsaka ni Kuya Ray. So ito po yung Rainswood Handem. Ayan, sinan po sa akin to. Nagtingin-tingin po sila sa website ng Wilcon. So yun. Ito yung isa. Ayan. Handem. So ano din po siya, 13,495. So ito po yung cooktop nila. And then yung hood nito, ito. Ayan. Hamdem din na 5,430. So, binili ko na po ito dahil pagka nagpunta ako ng Longga po para madala ko na. Nandito tayo sa Wilcon, Mexico. Okay, mga boss, isa tayo. Shoutout nga pala kay Boss Jerwin Garson. Nakakita po kami dito sa Wilcon. Boss Jerwin. Gigi, wala na ba ito? Kapay. Ano? Kapay. Wala na ba ito? Rosemary. Okay. Thank you. Diyan ko lang. Okay. Tara, yung drive.